Tapos na ba yung search nyo dyan sa 10-hectare property o Pogo Complex dyan sa Porac, Pampanga? The last time we had you, hindi pa tapos. Pero is it done? What else have we discovered? Tsaka Yusek, nadagdagan na ba yung 45 niyong tao? Hindi pa po. Sir, hindi pa po. Actually, sir, yung rate po natin, yung search po natin ngayon. Sir, go ahead, sir. Hello? Go ahead, sir. Go ahead. Wala. Yung Yes. search po natin, bali 18 na po, yung search po, nasa search po natin building. And then marami pa pong naiwan, mga 25 pa pong buildings yung isa-search pa po natin. Sir, kahapon 15 na. Ngayon 11. 45 lang nga daw yung tao kasi. I can imagine kasi malalaking buildings eh. At kailangan sugugin eh. 45 yung buildings eh. Kasi Marami malaki pa po sa tao kasi yung nila. buildings eh. And sa laki po ng buildings, mga 4 na palapag po kada isang building. Tapos, depende po dun sa kwarto sa dadatnan namin. Kung halimbawa, yung isang kwarto ay napakarami pong ebidensya, natatagalan po dun. Pag marami pong mga computers, kailangan po examinin mo na yung computers bago po ilalagay sa isang box. Kasi po, kailangan po i-proper namin, pinaproper po namin ngayon. Kaya medyo parang forensics po. Opo, actually, ganun po yung ginagawa natin. Yung kailangan ingatan natin, talagang tinatag po namin ng maayos, ilalagay po sa atin sa evidence box para hindi ho masira at makontaminate yung evidence na nakukuha natin. Yusek, but aside from what you told us yesterday, have you found anything substantial since we talked yesterday? Like secret rooms? Meron sa ngayon, yung mga torture rooms and then kasi yung mga torture equipment parang normal na lang dito sa building na ito eh. Meron pa rin po tayo nakukuha mga torture equipment and then may mga uniforms po tayo, military uniforms, alleged military uniform na siyempre po papacheck pa po natin yan whether yan po ay authentic kasi baka naman ginagamit lang nila yan na panakot o kaya ginagamit lang po nila na pang kung nagko-cosplay po sila, baka nagko-cosplay sila. Tapos baka rin baka naman po ginagamit din nila yan o nabili lang nila sa isang military surplus shop. Ngayon, ang ginagawa po namin, since may nakita po kami mga emergency tag doon po sa mga pants at jackets nila, pag emergency tags kasi sir, doon po nakalagay yung pangalan kung kanino inisyo yan. Doon po nakapangalan kung ano yung blood type mo niya, kung anong service po niya. Yun po ang kailangan natin i-verify with the other law enforcement agencies na counterpart po natin sa ibang bansa. Yusek, can you tell us more? Saan nakita itong mga uniforme? Kasi yan ang pinag-uusapan ngayon ng mga tao eh. Dalawang building po yan. As I can remember, I think 3 sets were found in building 11 and the other 3 sets yata ma'am sa isang building 13 po. Kung tama po yung pagkaka-recall ko. Opo. Doon ba siya sa yung malapit sa torture chamber na sinasabi ninyo? Doon sila nakita, malapit? Yung mga Or doon mismo sa chamber? Yung mga buildings po na yun. Yung mga buildings po na yun, parehas kung... Hello, ma'am? Yes. Opo. Yes, ma'am. Yung mga buildings po na yun, parehong nakitaan ho ng mga torture equipment din. So, I don't know kung mga... Opo. May mga torture equipment din po kasi nakita dun sa mga buildings na yun. Sir, can you qualify that? When you say torture equipment, what exactly are we referring to? Pang-kuryente ba? We're referring to yes. These are baseball bats. Yung mga retractable steel baton. And then they have yung mga tasers po na mahaba na kala mo baton but may kuryente po sa dulo. Yung may kuryente, yung parang zapper. Opo. Yes, opo. Yusek, without Yes, sir. endangering yung Yes. future operations nyo, meron pa ba kayo na-identify na mga ibang Pogo hubs na balak nyong i-raid?
Marami po sa radar natin, Sir Ronald. Actually, ang naiwan pa po dyan is mga 300 plus na mga illegal POGO hub. And according sa PAGCOR po, mga 48 o 49 lang po yung nag-register sa kanila at nagpa-license po uli as IGL, yung Internet Gaming License. And rest of the 300 plus, hindi na po nagpa-register yan. So actually, last year pa po yata yan, they are operating all without license po. So 40 lang yung legal, 300 ang hindi. Opo. Tama po 'yon. So yung mga 300 po puro kolorum na po 'yon, puro guerrilla at nag-ooperate po 'yan na wala akong lisensya talaga. Parang ang hirap sir mag-operate ng 300 pogo na pagkarami-rami tapos puro banyaga. Paano ho na akalusot yung ganun? Yun ho ang actually parehas po tayo ng tanong like yung nangyari po diyan sa Banban and diyan sa Porac. Napakaraming banyaga at actually yung mga Pilipino pong nagtatrabaho diyan, mga lang po yan, mga sa laundry, mga service, sa maintenance, sa security, services lang po. But most of them who are working for the scamming activities inside the POGO hub are mostly foreign nationals. Okay. Yung kumusta na yung effort niya to identify the owner? Kasi nag-issue ng statement si Porac Mayor, wala daw siyang ginalalaman dyan kasi kumakalat daw yung chismis na may involvement siya dyan. Kumusta na yung effort niya to find out kung sinong may-ari, sino nag-finance niyan? Ma'am, meron na po kaming mga persons of interest and there are actually names, especially dun po sa SEC. And as far as the local government po, nag-issue po sila kasi ng letter of no objection that the letter of no objection was signed by the mayor and the Sangguniang Bayan members. So I think noong 2019 po yata sila nag-issue noon. And I don't know, noong mga succeeding years, kasi ma'am, pag may lono ka, automatic meron ka pong business permit and mayor permit. Mm-hmm. So we are also checking whether naging continuous po yan hanggang 2020, 2021, 2022, 2023. But for now, ma'am, ang hawak po namin is yung lono nung nagsimula po yan noong 2019. At 2019, yes, tama po. Okay. Yusek, do we know who owns the property? That's 10 hectares. Sir, we have the names. Yes, sir. Yes. We have the names and the Yusek registration nila. And doon po kasi malalaman natin kung sino yung mga nagre-represent. Not necessarily po kasi nakikita natin kaagad yung may-ari doon. But those who represent the company, nandun naman po. So, siguro sir, hindi ko na lang muna banggitin but meron na po tayong pangalan. These are Filipinos, of course, Yusek. May mga nakita po akong Chinese names and Filipino names, sir. Okay. Yusek, kasama ba sa mandate nyo na imbestigahan itong mga enablers na malamang ay kasama dito sa organized criminal syndicates na ito? Halimbawa, sa Bureau of Immigration. No? Imposible naman itong mga to nakapasok nang wala silang kakutsaba sa BI. So, kasama ba sa mandate ng PAOK yung imbestigahan itong mga enablers na ito? Yes, sir. Actually, kasama po yan. But we need to coordinate with other agencies like yung sa Ombudsman po, sa DILG, especially if they want to be investigated are mga local government officials. So, kino-coordinate po natin sa DILG yan, sa SOLGEN po, and of course, the Ombudsman pag magpapile po tayo. Okay, Yusek, I understand that from the last executive session in the Senate on POGOs, there was a recommendation, or the takeaway of the senators at least, is that POGOs have to be declared a threat to national security already because of what they see as a pattern of parang linkages between POGOs run by Chinese syndicates that are starting to have linkages with local criminal syndicates. What is the PAOK's position on this matter?
Yes, sir. With the discovery of number of crimes, linking po dito sa mga POGO hubs na ito, yung illegal POGO hubs po na ito, like kidnapping, murder, human trafficking, drugs, yung torture po, and then yung mga fugitives po na nakukuha natin, ano? And lalong-lalo na po yung scamming activities nila na ang dami-dami pong biktima. So, ang nakikita po namin dito, sa opinion ko lang, sir, is yung negative na nagagawa po ng POGO, it far outweighs yung benefits na pinangako po sa atin na dadalhin niya, na may trabaho, maganda yung ibibigay. And ang nakikita po pong dinadala nito is more crimes, and parang napapahiya po yung country natin. Parang tayo po yung nagiging source ng mga na-scam na mga kababayan mo nila sa bansa. Kasi yun po yung sinasabi sa akin ng mga counterparts po natin pag may mga meetings po kami, dahil yung dating maliit nilang crime rate, masyado pong tumaas dahil sa dami ng mga online scams na ang pinagmumulan po pag trace nila dito sa atin ang gagaling. Okay, clarification lang, Yusek. You mentioned scamming activities involving these POGOs. Yung mga target ba ng scamming activities na to are Filipinos already? Kasi, Yusek, I've been noticing, for example, on my phone, at least through text messages, ang dami pumapasok ngayon ng mga parang scam messages. Is this being, are we saying that this is part of POGO activities, illegal POGO activities? Yes, sir. Actually, in some of our previous raids that we've done, like halimbawa po dito sa Makati, yung isang pinasok po namin dyan, ang scamming activity po dyan ay loan scam. So yung mga natatanggap nyo na mga messages na sinasabing do you need loan? Do you need loan with the lowest interest? Doon po nanggagaling yan. Meron po kasi silang text blasters that can reach as far as 5 kilometers pag dumaan po kayo doon sa area na yon. So kung ikaw may cellphone ka, nagda-drive ka, may utang ka, tapos makakatanggap ka ng gano'n, you need loan with the lowest interest. So parang sasabihin mo, ito na yung sagot sa problema mo. Pero eventually, malalaman mo na ikaw pala ay pumasok sa parang patibong na nabiktima ka lang ng loan scam. Yusek, natanggal sa pwesto yung provincial director ng PNP, in-announce ng PNP kanina eh. Ito ba yung direct na may kinalaman dun sa POGO raid sa Porac? Ay, hindi ko po alam yung naging reason why tinanggal po yung director po o provincial director ng PNP dun sa Pampanga po and of course the station commander of Porac. Siguro alamin ko na lang kung bakit po. But kasi po nakapokus kami dito sa mga ipapayag naming kaso at yung sa nagpapatong-patong na mga iba't ibang ebidensya po na nare-recover po namin on a daily basis. Yusek, pabalik na ako. If you look at it as a matter of processes and procedures, ano nakikita niyo mga problema dito pagdating dun sa how we treat POGOs or how we allow POGOs in the country? Ano yung mga butas, kumbaga? Ano yung mga kailangang aksyonan? Well, siguro pagpasok pa lang sa akin ng mga empleyado po, especially mga foreign nationals, they should be checked first kung sila po ba ay mga wanted person, ano ba ang record niyan, ano ba ang ginamit nila para makapasok po sa bansa, mga illegal alien ba yan o may mga papeles. Kasi po malalaman naman po natin yan once we got strict doon po sa pag-inspection po ng dokumento nila, pagpasok pa lang po. And then of course, yung mga nag-a-apply po nung POGO, ano po ba yung background? Kasi dito po sa mga nakaraang raid namin, yung mga nakapirma po dun sa mga SEC o those who signed the documents for the POGO hub. Minsan nalalaman natin na mga wanted person pala o may shady character pala po yung mga nandoon. So sa simula pa lang po, if we will be strict in the
application pa lang, tingin ko hindi na ho lalaki ng ganyan yan. And of course, dapat may monitoring. It's like yung PAGCOR, they must be, of course, strict dun sa monitoring nila. And kung kulang ho yung technical knowledge nila, then they can seek the help of the other agency like the Anti-Cybercrime Group or the Cyber Group of the National Bureau of Investigation. Pero para Yusek, po matulungan sila. yes sir. Pero Yusek, paano nga yung monitoring pagdating sa, for example, Pogo? In this particular case, you're looking at 10 hectares. Kahit paano self-contained yan. How exactly is the monitoring done or supposed to be done in, for example, a Pogo of that size? Ano yung pinapayagan at hindi pinapayagan ng batas, for example? At anong tingin nyo kailangang baguhin o amendahan sa batas? Kasi po sir, marami namang red flag na makikita or indicators na makikita na this company na Pogo or IGL, may mga paipit. Pag sinabi kong paipit, meron po silang scamming activity. Like, alimbawa po, presence of SIM card. Like in the cases of Banban and Porac, thousands of pre-registered SIM cards po ang nandun sa parehong Pogo na yun. Like yung mga computers, ano ba yung mga laman po ng computers? Mati-check naman po yun Pag scamming, pag love scam po, makikita nyo may mga manual po kayong makikita ron on how they will lure yung mga victim nila o paano nila ibubudol yung mga biktima po nila. Marami pong indicators na magsasabi na this company scammer po scamming ang ginagawa. Minsan ang hirap-hirap niya kasi yung magko-conduct ng background check sa mga foreigner. Sila yung nagpapapasok ng mga illegal na yan Yan ang problema Tapos sinabi niya, there are about 300 illegal Pogos. Paano yan? Mga 40 plus lang yung mga tao niyo. Ano kaya ang pwedeng remedyo dyan? Hindi matapos-tapos. Sa isang Pogo, ilang building yung kailangan i-search. Ano kaya yan? Are you planning to recruit more people or deputize people, ask for more resources, or ano yung coordinate with local governments? Pati yung mga nagbabantay dyan sa mga Pogo, mga pulis Kaya nga tinatanggal sakyang mga yung mga pulis na naka-assign dyan Imbis na mag-monitor, sila yung nagbabodyguard ng illegal. Paano kaya yung mga i-remedyo dyan? Ang tingin ko naman po dito, ma'am, maganda na rin po yung whole of nation approach ang gawin dito. But the monitoring will be, siguro, pwede hong kami or the Office of the President o kung sino po yung i-designate. Kasi po, makokontrol naman po as long na meron pong nagdidikta kung ano po yung mangyayari sa taas Like halimbawa po, kung pagkakatiwala po natin sa local yan at nakita naman po natin na hindi po tama yung ginagawa nila, pwede naman po namin i-call yung attention ng mga nag-i-implement na. Yusek? Opo. Yes, Yusek, yes, sir. Meron ba kayong coordination sa ibang international law enforcement agencies? Dahil itong Pogo kasi transnational crime ito No? It crosses borders Kaya nakipagtulungan ba kayo doon sa halimbawa Interpol? Yes, sir. Yes, sir. Meron po tayong mga coordination na ginagawa. Kaya nga po, sir, nalaman natin na yung mga ini-scam dito sa atin, ang karamihan po ng biktima is taga-labas. Mga taga-Taiwan, taga-China, taga-Australia, Spain. Kaya po natin nalalaman na marami pong biktima ay tagalabas dahil po sa coordination na ginagawa natin. And also, in identifying those Pogo workers o illegal Pogo workers, sir, na nagtatrabaho rito, kaya po natin nalalaman na mga wanted fugitives yan, is because there yung coordination po natin with the other counterparts, foreign counterparts. Okay. Undersecretary Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Sir, maraming salamat for joining us on Day 2.